Hello everyone! Narito ang pinakamahabang tunnel na matatagpuan dito mismo sa Pilipinas. Hindi lang basta ito pinakamahabang tunnel, ito rin ang pinakamaingay sa lahat ng tunnel dahil sa karamihan na dumaraan dito, kung hindi sumisigaw ay bumubusela ng pinakamalakas ang kanilang mga sasakyan. Ano nga ba ang dahilan? Bakit nga ba bumubusila ng malakas ang mga dumaraan sa kanyang tunnel? Anong misteryo ang bumabalot sa tunnel na ito? Tapusin nyo hanggang sa dulo upang ang aking munting kaalaman ay maibahagi ko sa inyo. Kakaibang kwento, nakakamangha, di pangkaraniwan, nakakabilib, dito lang sa Ano-ano nga ba ang misteryo ng Kaibyang Tunnel? At bakit nga ba ang mga motorista ay bumubusena kapag sila ay dumadaan sa lugar na iyon? Umpisahan natin ang ating kwentuhan. Sa kwentong ito ay pag-uusapan natin ang kilalang-kilala na Kaibyang Tunnel. Hindi lang sa patok ito sa mga tao, kundi sa kwento ng mga motorista na may mga kakaibang nilalang o elemento ang nagpapakita di umano dito. Kaibyang Tunnel, ang pinakamahabang tunnel sa buong Pilipinas. Makikita ito sa bandang kanlurang bahagi ng Cavite. Nagkukonekta ito sa Ternate, Cavite, papuntang Nasugbo, Batangas. Ang Kaibyang Tunnel ay may sukat na 300 meters. Natapos ang proyektong ito noong taong 2012 at noong taong 2013 nang buksan ang daanang ito sa mga motorista. At kaya raw itong ginawa upang mapabilis ang daanan papuntang Tagaytay at Batangas. Ang daanan ng tunnel ay dumadaan sa butas ng Mount Palaypay o mas kilalang Mount Bico de Loro. Pinag-aralang gawin ito noong taong 1994 at nang binuksan ito noong taong 2013 ay naging popular ito sa mga riders at siklista.
na mahihilig bumiyahe sa mga kakaibang daanan. Subalit sa dami ng dumadaan dito ay hindi rin maiwasan ang mga aksidente at marami na rin ang nasawi dito. Ang tunnel na ito ay walang ilaw sa loob. At dahil walang ilaw, nagkakaroon ng challenge ang mga motorista upang bilisan ang kanilang mga sasakyan. At dahil doon at walang ilaw, malaya silang nakakatakbo ng mabilis. At dito na nagaganap ang ilang aksidente. At ganoon na lang ang takot ng mga baguhan na dumaraan dito. Sinasabi ng mga motorista na balot ito sa kababalaghan ang Kabyang Tunnel. May mga nagsasabi na ang kawayan ay kusang yumuyuko sa gabi at sinasabi rin na may nakakita na nito. At may nagsasabi din na ang mga namatay di umano sa aksidente dito ay kumukuha ng kapalit o karamay na gumaganti sa iba. At kapag may namatay sa tunnel, ay may naaksidente ulit at kumukuha ng buhay. Sinasabi rin na ang tunnel ay may white lady na kapag natipuhan ka ay kusang nagpapakita umano ang mga ito. At mayroon ding nagsasabi ang isang residente malapit sa Kabyang Tunnel na kapag pumasok di umano siya sa tunnel, animoy may bumubulong sa kanya at tinatawag ang kanyang pangalan. Pero ang mga kwentong ito ay bahagi ng kulturang Pilipino. Ang kwentong kababalaghan, wala namang masama kung maniwala o hindi. Pero ang mahalaga, nakasalalay sa pagmamaneho ng mga motorista ang sariling kaligtasan. At dahil sa pagkalat ng iba't ibang kwento patungkol sa Kabyang Tunnel, mas lalo itong tinangkilik ng publiko at maraming tao ang dumarayo dito dahil sa bumabalot na misteryo ng Kabyang Tunnel. Dahil sa dami ng pumupunta dito at naging kilala ang lugar na ito, naging malala ang traffic system. Minsan na rin kaming naipit dito noong Holy Week nang mag-outing ang buong family ko. At ito na nga, sobrang namangha ako sa Kabyang Tunnel at naisip kong gawa ng content dahil na-curious lang ako kung bakit ang mga pumapasok sa tunnel ay bumubusena ng malakas at nag-iingay ang mga tao. Dahil daw ito sa pagrespeto sa mga elemento o pasintabi sa mga kaluluwang ligaw na nasa loob ng tunnel.
Kung bago ka lang sa channel ko at kung gusto mo ng mga ganitong video, mag-subscribe ka na at pakiclick na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong video ko. Nag-upload ako ng 1 o 2 video sa isang linggo. At kung mayroon kang gustong ipakwento o di kaya ipasaliksik, mag-comment ka lang dyan sa ibaba ng video ko. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. God bless. Bye!